Tinago sa dilim ang buong silid. Sa gitna ng kadiliman, nakahiga si Than-Than na puno ng sugat at natatakpan ang mukha ng bendahe. Sa tabi niya, si Big Seth Khan ay malamig na nag-uutos sa doktor na bilisan ang kanilang trabaho. Sa labas ng pinto, naririnig ang malakas na iyak ng kanyang asawang si Ku Anye, na nagmamakaawa na makita ang mukha ng kanyang asawa sa huling pagkakataon. Ang pagdadalamhati ay ipinakita sa harap ni Liu Hinhin na nagkunwaring umaaliw sa kanya. Matapos umalis ang lahat, pumasok sina Ku Anye at Liu Hinhin sa morgue. Sa ilalim ng puting tela, si Than-Than ay gising pa rin, ngunit paralisado ang buong katawan dahil sa gamot. Tinulak niya ang singsing pababa sa sahig, gumawa ng kaunting ingay. Agad na nagulat at natakot ang dalawang individual. Ngunit ilang segundo lang, muli silang nagyakapan, naghalikan ang may pagnanasa sa tabi ng kanyang katawan. Tumigil lamang ang nakakadiring tagpong iyon nang biglang dumating si Big Seth Khan. Mabilis na naghiwalay ang dalawa, inayos ang kanilang mga damit. Nagbalak umalis si Ku Anye, ngunit bumalik at nagkunwaring nais na magpaalam sa kanyang asawa. Nang bigla niyang makitang gumalaw ang paa ni Than-Than, agad siyang pinigilan ni Big Seth Khan at sinabing hindi na kailangang umarte pa. Pagkatapos ay lumapit siya at inangat ang puting kumot. Ibinuka ni Than-Than ang kanyang mga labi. Sa katunayan, hindi siya namatay dahil sa aksidente. Ito ay isang cosmetic surgery na nagmarka sa kooperasyon sa pagitan niya at ni Big Seth Khan. Bumalik ang alaala ng gabi ng aksidente. Lahat ay dulot ng kanyang taksil na asawa at ng kanyang masamang kaibigan. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis ng bendahe. Nakikita ang kanyang bagong mukha sa salamin. Biglang napagtanto ni Than-Than na hindi na siya si Than-Than, kundi si Ivan Than. Inihanda ni Big Seth Khan ang lahat ng puting damit para sa kanya na nagdulot sa kanya ng pagdududa sa kakaibang panlasa nito. Bukod pa rito, nalaman din niya mula kay Big Seth Khan na sinunog ng kanyang pamilya ang kanyang katawan. Wala nang Than-Than sa mundong ito at kahit na ayaw niyang mamuhay sa ibang katauhan, alam niyang may utang na loob siya kay Big Seth Khan. Sa oras na iyon, ipinahayag niya na mula sa sandaling ito, ang lahat ng kilos niya ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Tutulungan din niya itong maghiganti kina Ku Anye at Liu Hinhin. Sa marangyang espasyo ng isang luxury villa, nagdao si Big Seth Khan ng isang marangyang party na ang pangunahing layunin ay maghiganti sa dating asawa ni Ivan Stan. Dito, kusang nagpakita si Ivan Stan na nakakuha ng atensyon ng kanyang dating asawa. Sa gitna ng party, isang babaeng naglalaro ng bola kasama ang kanyang mga kaibigan ang hindi sinasadyang dumaan kay Ivan Stan. Sadyang ibinuhos ang isang baso ng alak sa babae, agad namang sinampal si Ivan Stan. Sa sandaling iyon, dumating si Clet Tien at ipinakilala si Ivan Stan bilang espesyal na assistant ni Big Seth Khan. Gayunpaman, ang babae ay hindi sumuko. Si Big Seth Khan, na nanonood ng tahimik, ay lumapit at hiningan si Ivan Stan ng tawad. Sa pag-aakalang nasa panig siya, patuloy na itinulak ng grupo ng mga babae si Ivan Stan na nagdulot sa kanya na mahulog sa swimming pool. Hindi nataranta si Ivan Stan at dahan-dahang umahon sa gilid. Sa sandaling iyon, dumating si Ku Anye na parang isang bayani, nagdala ng tuwalya upang itakip sa kanya at maingat na inalalayang lumabas. Mabilis na nagkakilala ang dalawa, tinanong ni Ku Anye si Ivan Stan kung nasaktan siya at nakipagtulungan naman siya sa pag-arte. Nangangako na gagantimpalaan siya. Wala siyang kahit kaunting pagdududa at nagpakita pa nga ng interes sa isa sa mga proyekto ni Clet Tien. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, dumating si Clet Tien at pinutol ang usapan. Maingat na tinanong ni Tien si Han at nagpakita pa ng matalik na kilos kay Ivan Stan na iginigiit na ihatid siya pa uwi at agad na kukunin ang susi ng kotse. Lahat ng kilos na ito ay hindi nakatakas sa paningin ni Big Seth Khan. Pagkatapos, si Clet Tien ang nagmaneho at naghatid kina Ivan Stan at Big Seth Khan pa uwi. Pagkababa pa lang niya ng kotse, agad na sinampal ni Big Seth Khan si Clet Tien. Binalaan siya na hindi niya dapat galawin si Ivan Stan. Hawak-hawak ni Ivan Stan ang kamay ni Big Seth Khan at iminungkahi na burahin niya ang utang ni Clet Tien. Tumahimik si Big Seth Khan, tumango at pumasok sa loob ng bahay. Si Clet Tien ay bahagi rin ng plano. Huwag mong sisihin si Big Seth Khan na masyadong marahas para lang sa isang dula-dulaan. Sa sandaling ito, pumasok si Ivan Stan sa bahay. Inalis ang tuwalya at lumapit sa bathtub upang hayaang dumaloy ang tubig sa kanyang katawan. Binalaan siya ni Big Seth Khan na huwag niyang dungisan ang kanyang sarili. Sa mukhang ito, dapat siyang maging marangal. Hindi sumuko si Ivan Stan at nagsimulang lumaban. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Big Seth Khan. Mabilis siyang lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang batok gamit ang isang kamay at hinalikan siya. Sinubukan ni Ivan Stan na itulak siya palayo, ngunit wala siyang magawa. Tiningnan ni Ku Anye ang impormasyon tungkol kay Ivan Stan at napagtanto na hindi siya inosente tulad ng kanyang panlabas na anyo. Samantala, nagising si Ivan Stan mula sa pagkakatulog dahil sa paulit-ulit na pagbukas-sara ng ilaw ni Big Seth Khan. Ipinakita niya rito ang mga na-edit na larawan kung saan siya ay may malapit na ugnayan sa ibang lalaki. Binalaan siya ni Big Seth Khan na huwag mag-aksaya ng oras kay Ku Anye at umalis. Habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin, dumaloy ang luha sa pisngi ni Ivan Stan at sinubukan niyang aliwin ang sarili. Habang naghahanda siyang kumain ng hapunan kasama
kasama si Big Seth Khan. Tumawag si Kuan Jaghi at gustong makipagkita sa kanya. Nagmamadali siyang bumalik sa hotel, naligo at nagpalit ng damit at nag-ayos ng eksena na parang nandoon siya magdamag. Dumating si Kuan Jaghi, tiningnan ang paligid ng silid at hinulaan na magkasama sila ni Etienne noong nakaraang gabi. Ibinigay ni Zenstan ang kontrata na kailangan niya. Nang matanggap ang kontrata, ibinigay naman ni Kuan Jaghi sa kanya ang mga litrato niya kasama ang iba't ibang lalaki. Nagkunwari si Zenstan na natatakot, nagmamakaawa na huwag ipaabot kay Big Seth Khan ang mga litrato. Nasiyahan si Kuan Jaghi, iniisip na hawak na niya ang kahinaan nito at sumang-ayon na itago ang lihim sa kondisyon na tuparin niya ang kanyang mga kahilingan. Nasiyahang umalis si Kuan Jaghi sa hotel nang makita ang isang mag-asawa na naglalambingan sa bench. Bigla niyang naalaala ang magagandang alaala kasama ang babaeng minahal niya noon. Nakipagkita si Zenstan kay Big Seth Khan upang talakayin ang plano. Pumapasok ang tulong niya at nangako na tutuparin ang lahat ng hiling niya kung magtagumpay ang plano. Gayunpaman, iginiit din niyang hindi niya malilimutan kung sino siya. Nang marinig iyon, tila nagalit si Big Seth Khan. Lumapit siya sa drawer at kinuha ang isang gunting. Nang makita iyon, biglang naalala ni Zenstan ang sinabi nito sa kanya. Kapag nagalit ito, kailangan lang niyang sabihin ang tatlong salita na mainit na gatas at siya ay hihina. Nang tumitingin sa iba si Zenstan na may gulat sa mata at nakita ni Big Seth Khan na hindi siya sumasagot, kinuha niya ang gunting at ginupit ang kanyang damit. Nagulat at natakot si Zenstan. Hinawakan ang ginupit na bahagi ng damit at umupo sa sahig. Pagkatapos ay hinubad ni Big Seth Khan ang kanyang jacket at itinapon ito sa kanya. Nakipagkita si Kuan Jaghi kay Zenstan. Nagpapasalamat sa pagtulong niya upang makuha ang kontrata. Ngunit nang makita niyang itinatago ang kanyang buhok, isang pamilyar na kilos ng kanyang dating asawa, nagulat siya at sumigaw. Lumitaw ang hinala, lumapit si Kuan Jaghi at tiningnan mabuti ang kanyang mukha. Lumabas si Zenstan upang tingnan ang bahay at sumunod si Kuan Jaghi at hinanap siya sa dilim. Ang ingay ng kidlat sa labas ay nagpapatakot sa kanya. Naging pabaya siya at nauntog ang kanyang ulo sa dingding na naging dahilan upang siya ay dumugo at mawala ng malay. Nakaupo sa kotse, naaalala ni Zenstan ang araw ng aksidente. Umuulan din noon katulad ngayon. Habang siya ay nasa gitna ng kalsada na wala ng malay, dumating si Big Seth Khan at sinabi na ililigtas niya ito. Ang pagkatok sa bintana ng kotse ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nang sinabi niyang iligtas siya, muli niyang inabot ang kanyang kamay. Sa oras na ito, dumating si Liu Hinhin upang hanapin si Kuan Jaghi at natagpuan siyang walang malay sa sahig. Ibinigay ni Big Seth Khan si Zenstan at nang aalis na siya, pinigilan siya nito at lumapit upang yakapin siya. Matapos gisingin ni Liu Hinhin, sinabi ni Kuan Jaghi ang kanyang pagdududa tungkol sa relasyon sa pagitan ni Zenstan at ni Tantan. Palagi niyang nakikita ang imahe ng kanyang dating asawa kay Zenstan. Nang marinig iyon, inakala lang ni Liu Hinhin na iniisip pa rin ni Kuan Jaghi ang kanyang dating asawa. Upang aliwin siya, nangako siyang ibibigay ang lahat ng gusto nito pagkatapos niyang maibenta ang kontratang Easy Dance ay si Kids. Sa silid tulugan, mahimbing na natutulog si Zenstan sa kama. Gising na si Big Seth Khan, lumapit siya sa salamin at biglang ibinaligtad ito. Sa likod ng salamin ay mayroong maraming larawan na may nakatarak na dots. Kinabukasan, habang nagbabayad si Zenstan para sa kanyang almusal, biglang dumating si Liu Hinhin at nagbayad para sa kanya. Masiglang binati siya ni Zenstan. Sa oras na iyon, sadyang hinulog ni Liu Hinhin ang bag ni Zenstan at pinulot ito. Pagkaalis pa lang ni Zenstan, agad na nagsimula si Liu Hinhin ng usapan tungkol sa kontratang G10. Ngumiti lamang si Zenstan at umalis. Pagkaalis ng cave, agad na nakipagkita si Zenstan kay Big Seth Khan at ipinakita sa kanya ang isang maliit na itim na bagay. Pagkatapos, nagkita sina Ji Anyang at Gu Qian, ang kapatid ni Gu Qingqing, ngunit hindi maganda ang relasyon ng dalawa. Sa harap mismo ng sekretarya, malamig na pinaalalahanan ni Gu Qian si Ji Anyang na kailangan niyang tawagin itong gusong sa kumpanya. Lalo siyang nagulat nang malaman niya kay Gu Qian na hindi sapat ang pondo ng kumpanya para maisagawa ang proyektong Taidan. Dagdag pa, nilagdaan ni Ji Anyang ang kontrata sa ilalim ng pangalan ng kumpanya nang walang pahintulot at hindi sa pamamagitan ng board of directors. Kaya, nagpa siya ang board na kasuhan siya. Sa sobrang galit, hinampas ni Ji Anyang ang mesa, tinuro ang mukha ni Gu Qian at sinigawan ito bago tuluyang umalis. Nang dumating siya sa 13 bar para hanapin si Liu Yanyan, nagulat siya nang makita niyang nakakalat ang kanyang mga gamit sa labas. Kinuwestiyon ni Ji Anyang si Liu Yanyan kung bakit niya ito pinaalis, samantalang siya ang nagtayo ng 13 bar. Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Liu Yanyan na may ginawa si Gu Qingqing pero nagpapatuloy pa rin si Ji Anyang sa pagiging tapat na aso sa pamilya Gu at sa dami ng utang nito, hindi na siya karapat-dapat na maging manager ng 13 bar. Bukod pa rito, nagpadala ang pamilya Gu ng legal na sulat na humihiling kay Ji Anyang na bayaran ang lahat ng gastos na ibinayad nila para sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, malamig na umalis si Liu Yanyan habang si Ji Anyang ay desperadong pumunta kay Silin, ngunit hindi naging madali ang pagpirma sa kontrata at ang pagbabayad. Bilang resulta, kinalagkad siya ng gwardiya palabas. Matapos tumakbo sa lahat ng dako na walang resulta, bumalik si Ji Anyang sa 13 bar upang uminom. Tiningnan siya ni Liu Yanyan nang may pagkamuhi at inutusan ang waiter na paalisin siya. Nang lumabas si Liu Yanyan, mabilis na lumapit si Ji Anyang at lumuhod para magmakaawa na huwag siyang hiwalayan. Malamig siyang sinampal ni Liu Yanyan at tinawag siyang walang silbi,
akin, at hindi karapat-dapat na tawaging lalaki. Nilait niya at sinabing bawat minuto na kasama siya, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam. Malamig na umiti si Ji Anyang at umalis. Sa gabi, kumain sina Pei Jayanhan at Wang Qing ng magkasama. Nalaman ni Pei Jayanhan na si Ji Anyang ay umutang sa loan shark para bayaran ang kanyang utang. Pinag-usapan nilang dalawa ang kanilang susunod na hakbang at binalak na kolektahin ang utang kay Ji Anyang. Kinabukasan, nakatanggap si Pei Jayanhan ng isang video mula kay Ji Anyang na may kasamang paanyaya na magkita. Kung hindi, ipapakalat niya ang video sa online. Dumating si Wang Qing para samahan si Pei Jayanhan, ngunit pinigilan siya nito. Nagpasya siyang mag-isa na lang harapin si Ji Anyang. Nagmaneho si Pei Jayanhan sa pinag-usapang tagpuan at pagkakita pa lang kay Ji Anyang, agad itong humiling kay Pei Jayanhan na kanselahin ang kontrata. Nag-aalangan na sinabi ni Pei Jayanhan na pag-iisipan niya ito kung tatanggalin ni Ji Anyang ang video ni Wang Qing. Sinipa ni Ji Anyang si Pei Jayanhan hanggang sa bumagsak ito, binuksan ang video sa malaking screen at nagbanta na ipapakalat ito online. Nagalit si Pei Jayanhan at binantaan siya na kung maglakas loob siyang ikalat ang video, sisiguraduhin niyang mawawala si Ji Anyang. Ibinagsak ni Ji Anyang ang remote at lumapit kay Pei Jayanhan. Sa dulo ng kanyang tali, wala na siyang dapat katakutan at sa pinakamalala, mawawala silang dalawa. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Pei Jayanhan, pinalo siya ni Wang Qing ng patpat sa likod at itinulak sa lawa. Umulan ng malakas ng gabing iyon at magkasamang nanood ng TV sina Pei Jayanhan at Wang Qing. Nagpasalamat siya kay Wang Qing at ipinabuking sa kanya ang kanyang mga paa. Sa kalaliman ng gabi, biglang nagising si Wang Qing dahil sa kulog. Tumingin siya sa kanyang tabi, nakita ang isang baso ng mainit na gatas at kinuha ito upang inumin. Nakita niya ang ilang loan shark na may hawak na pamalo. Dali-daling lumuhod si Ji Anyang upang humingi ng palugit sa pagbabayad. Ngunit hindi sila madaling pumayag at nagbanta na puputulin ang kanyang mga kamay at paa. Sakto namang pumasok si Wang Qing. Kinuha ni Ji Anyang ang kontrata at kinwestiyon kung siya ba ang may kagagawa nito. At bakit niya ito ginawa? Sinampal siya ni Wang Qing ng malakas at malamig na sinabing lahat ng ginawa niya ay para kay King King. Nagtatakang nagtanong si Ji Anyang, ano ang ginawa ko? Ibinunyag ni Wang Qing ang kanyang pagtataksil sa kanya at hinayaan siyang mamatay sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Umiling si Ji Anyang at itinanggi ito at sinabing mayroon pa rin siyang damdamin kay King King. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas si Wang Qing at malamig na inutusan ang mga ito na putulin ang kanyang kamay. Sumugod ang mga goons at mahigpit na hinawakan si Ji Anyang. Si Wang Qing mismo ang pumalo sa kanya ng paulit-ulit gamit ang pamalo. Nagising si Ji Anyang ng bigla at napagtanto na isa lang pala itong masamang panaginip. Sa gulat, nagmamadali siyang lumabas ng kwarto na parang may tinatakasan. Pagkatapos tumakbo hanggang sa mapagod, umupo siya sa isang upuan at humingal. Isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang lumapit at umupo sa tabi niya. Tumingala si Ji Anyang at nakita si Wang Qing na may mukhang puno ng dugo. Sumigaw siya sa takot, nanginginig na umatras, at patuloy na nagmakaawa sa kanya na iligtas siya. Pagkatapos sabihin iyon, sinunggaban niya ang sarili sa haliging bakal. Sa puntong ito, nagpatugtog si Wang Qing ng piano sa kwarto ni Pei Jayanhan. Ang mga matatamis na tunog ay umalinggaw-ngaw, at pagkatapos niyang matapos ang musika, nagulat si Pei Jayanhan na marunong din siyang magpatugtog ng piano. Ikinuwento ni Wang Qing na nag-aral siya noong bata pa siya, kaya ngayon ay nakasalalay na lang siya sa kanyang reflexes. Pumasok si Yun Qi sa kwarto ni Ji Anyang nang may nakakalokong ngiti, at ipinaalam sa kanya na mula ngayon, si Ji Anyang ang magiging nutrisyon niya. Nagkunwari si Ji Anyang na may sasabihin, ngunit nang nag-relax si Yun Qi, malakas niya itong kinagat sa balikat. Masakit na itinulak ni Yun Qi si Ji Anyang palayo, at matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, nawalan ng malay si Ji Anyang. Sa hapunan kasama si Pei Jayanhan, inilabas ni Wang Qing ang kontrata at sinunog ito. Nang makita na labis na ang ininom ni Wang Qing, inutusan ni Pei Jayanhan ang isang tao na dalhan siya ng isang baso ng mainit na gatas. Galit sa patuloy na pagkontrol ni Pei Jayanhan, kinuha ni Wang Qing ang baso ng gatas at malakas na hinampas ito sa mesa na nagpaapoy sa gatas. Hindi nagalit si Pei Jayanhan at inutusan lang ang isang tao na maghanda ng isang kwarto. Dinala niya si Wang Qing sa kwarto, itinulak siya sa sofa at ginamit ang strap ng bag upang itali ang kanyang mga kamay. Lumuhod si Pei Jayanhan at hinalikan siya, pagkatapos ay kinalagan niya ito. Passionately silang nagtalik at kinaumagahan, si Gukyan ay pumunta upang hanapin si Wang Qing. Walang pag-aalin lang ang sinabi niya na sa tingin niya, misteryoso at mahirap siyang unawain. Sa oras na iyon, dinala ni Liu Yanyan ang mga dokumento sa kwarto ni Gukyan at nagulat na makita ang larawan ni Wang Qing sa mesa. Kaagad pagkatapos, pumasok din si Gukyan at nagtanong si Liu Yanyan tungkol sa larawan. Malamig siyang binalaan ni Gukyan na huwag magtanong tungkol sa mga bagay na hindi dapat tanungin at huwag maging mausisa tungkol sa mga bagay na hindi dapat malaman. Pagdating ni Wang Qing sa bahay, agad na tinanong ni Pei Jayanhan kung nagkita ba sila ni Gukyan. Nang malaman niyang nag-isa si Gukyan na pumunta para hanapin si Wang Qing, galit na tinawag siya ni Pei Jayanhan upang sumunod sa kanya. Muli, naparusahan si Wang Qing at tumayo sa bathtub at tiniis ang sobrang lamig na tubig. Mahigpit na ipinagbawal ni Pei Jayanhan na gamitin niya ang kanyang kagandahan upang harapin si Gukyan. Hindi na makatiis, yumakap si Wang Qing sa sarili at dahan-dahang umupo. Lumapit si Pei Jayanhan at tinanong kung si Gukyan ba ang susunod niyang target. Namasyal sina Gukyan at Liu Yanyan sa lumang bahay ni King King. Inalala ni Gukyan ang mga alaala nang ibigay niya ang pangkasal na regalo sa kanyang kapatid. Masayang niyakap ni King King ang kanyang kapatid at tinawag siya sa isang mapagmahal na boses. Sa puntong ito, nagmaneho si Wang Qing upang hanapin si Gukyan.
Gukyan. Masaya siyang sinalubong nito at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong na protektahan ang mga ari-arian ni King mula sa pagkakasangla. Nasaksihan ni Liu Yanyan ang masayang pag-uusap ni Gukyan at Wang King. Sa tabi, si Liu Yanyan ay inis na mahigpit na hinawakan ang kanyang damit ngunit wala siyang magawa. Pagkaalis ni Wang King, sinundan pa rin siya ni Gukyan. Para naman kay Wang King, pumunta siya sa opisina at nakita si Pei Jianhan na nakaupo doon. Pagkapasok pa lang niya, kinuwestiyon na siya nito kung mayroon siyang masamang intensyon sa kumpanya. Lumapit si Wang King sa kanya, hinawakan ang kanyang panga at mapangahas na sinabing mas malaki ang pagnanasa nito sa kumpanya kaysa sa kanya. Kinuha ni Pei Jianhan ang kanyang kamay, malakas siyang itinulak sa upuan at agresibong hinalikan sa labi, ngunit malakas siyang kinagat ni Wang King. Tinulak siya ni Wang King palayo, tumayo mula sa upuan, at malamig na sinabing kung wala siya, matagal bago makuha ni Pei Jianhan ang kumpanya. Inayos ni Pei Jianhan ang kanyang kurbata at tinanong kung nilalapitan niya si Gukyan para inisin si Liu Yanyan. Pinatunayan ni Wang King na si Liu Yanyan ang susunod niyang target. Inimbestigahan ni Pei Jianhan si Liu Yanyan at nalaman na nagtatago ang kanyang mga magulang dahil sa utang sa pagsusugal. Inalok niyang bigyan si Wang King ng impormasyon tungkol sa kanila sa kondisyon na lumayo siya kay Gukyan. Sa 13 bar, may lumitaw na 2 estranghero at patuloy na tinatawag si Liu Yanyan na Kiao Kiao. Sinubukan niyang tumakas ngunit nahawakan siya at nagkunwari silang nag-aalala ngunit bigla na lang inagaw ang kanyang bag. Nararamdaman ni Liu Hinhin ang pagkamahiya habang kumakain ng noodle box sa labas. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap-hanap sa paligid na parang takot na makita ng sinuman. Ang mga magulang ni Liu Hinhin ay patuloy na pumupunta sa Kiev team upang hanapin siya para kumuha ng pera. Kapag hindi sila nakakakuha, gusto nilang ibenta siya upang bayaran ang kanilang utang. Nanunumpa na ito na ang huling pagkakataon. Nang marinig ang mga salitang ito mula mismo sa kanyang mga magulang, si Liu Hinhin ay parehong mapait at nasasaktan at ang mga luha ay umaagos. Sa bahay, nanonood si Gdanstan ang TV. Naghihintay kay Big Seth Khan na bumalik at ibigay sa kanya ang imbitasyon ni T. Hindi siya pinigilan ni Big Seth Khan na pumunta, pinayuhan lang siya na maging maingat. Maaga pa lang, pagdating sa kumpanya, narinig na ni Liu Hinhin ang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa pribadong pagtitipon ni Etienne. Naroroon din sina Big Seth Khan at Secretariat Manfan. Pagpasok niya sa opisina, tinawag siya ni Etienne at sinabihan na mag-leave dahil ang kanyang pinsala sa mukha ay nakakaapekto sa imahe ng kumpanya at mayroon ding issue na may kaugnayan sa kanyang pamilya. Habang papalabas na si Liu Huinhin, tinawag siya ni T. At tinanong kung may hinala siya kung sino ang nagbunyag ng kanyang address sa kanyang pamilya. Sa pagtitipon ni Etienne, parehong naroroon sina Big Seth Khan at Nanstan. Pinaalalahanan ni Big Seth Khan si Nanstan na hindi simple si T. at ang layunin ng party na ito ay hindi rin simple. Nag-usap sila sa kotse at inisip ni Nanstan na ang pag-akit kay si ay ang pinakamahusay na paraan upang malaman ang katotohanan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Big Seth Khan. Gusto niyang pigilan siyang makipag-ugnayan kay si Kittens. Biglang, napansin niya na mayroong sumusunod. Hinila ni Big Seth Khan si Danstan at hinalikan siya at hiniling sa kanya na makipagtulungan sa kanilang pag-arte. Kinabukasan, nakiusap si Danstan kay Big Seth Khan na hayaan siyang pumunta sa bahay ng kanilang pamilya upang mag-imbestiga. Naniniwala siya na ang aksidente sa sasakyan ay tiyak na may kaugnayan sa kanilang pamilya at ayaw niyang sumuko bago malaman ang katotohanan. Napansin na may itinatago siya. Inabot ni Big Seth Khan ang kanyang kamay sa likod niya. Ang hawak niya ay ang regalo mula kay si Kittens. Galit na binalaan ni Big Seth Khan kung patuloy siyang kumikilos ng mag-isa at nakakaapekto sa kanyang plano. Maaga nang matatapos ang kontrata sa pagitan nilang dalawa. Dumalaw si Lanstan sa puntod ni Kittens at nagkataon na nandoon din si Kittens. Nagulat siya na makita siya doon. Sinabi ni Evanston na si Kittens ay ang kanyang tagapagligtas. Ang pahayag na ito ay lalo pang nagpataka kay si Kittens. Sinabi niya na ang Evanston na kilala niya ay nawala 2 taon na ang nakakaraan. Tahimik lang na tinitingnan siya ni Evanston. Nag-usap sila sandali, lahat ay pinapanood ni Liu Hinhin mula sa malayo. Si Big Seth Khan ay mag-isang uminom hanggang sa siya ay malasing. Umupo si Evanston sa tabi niya. Sinabi sa kanya na nakilala niya si T. ngayon at tunay nga na naaalala pa rin niya ang dating Evanston. Naisip ni Big Seth Khan na sa ganitong paraan, nahulaan na ni T. ang dahilan kung bakit nilalapitan siya ni Evanston. Kinabukasan, habang umiinom si Evanston ng kape, dumating si T. Inalok niya siya ng cheesecake na may lasang lemon. Nang makita siyang masarap ang pagkain, nagtanong si T. kung bakit gustong-gusto niya ang keso. Nagulat si Evanston sa tanong na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumagot siya na mayroon siyang kapatid na lalaki na allergic sa mga produkto ng gatas tulad ng keso. Ngunit sa tuwing kakainin niya, kakainin din ng kanyang kapatid kasama siya. Gayunpaman, pagkatapos noon, hindi na niya gusto ang keso. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid at binigyan pa niya ito ng palayaw na tumatawang tigre. Dahil sa labas, palagi siyang nakangiti, ngunit kapag may nang-aapi sa kanya, siguradong ipagtatanggol niya siya. Sa wakas, sinabi na ni T. ang kanyang mga pagdududa. Nakita niya na siya at ang Evanston na kilala niya noon ay ganap na magkaiba, sa halip ay napakakapareho ng ibang taong kilala niya. Hindi nagbigay ng dahilan si Evanston. Sa halip, kinuha niya ang makeup mula sa kanyang bag nang makita ang mga bagay na iyon. Tinitigan ni T. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa patungo kay Evanston.
Nagkataon na nakasalubong ni Liu Hinhin si Stan sa lumang bahay ni Tan. Nang malaman na inilipat ni Tan ang bahay na ito kay Stan, si Liu Hinhin ay parehong inggit at galit, tinawag siyang walang hiya. Tugon ni Stan na nilalandi niya ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Nakita niya ang kanyang kalagayan, ngunit hindi niya pinigilan na tulungan siya. Nagulat si Liu Hinhin at nagtanong kung paano niya nalaman iyon. Kalmadong ibinunyag ni Stan na buhay pa si Tan. Hindi syempre naniwala si Liu Hinhin dahil sa sarili niyang mga mata ay nakita niya si Tan na walang kilos sa morgue. Dahil sa matinding pagkalito at takot, tinawag ni Liu Hinhin si Stan na baliw at tumakbo palayo. Pagkatapos, naghanda na rin si Stan na umalis at habang kinakausap niya si Big Seth Khan sa telepono, sumakay siya sa kotse. Sa sandaling ito, isang tao na may maskara at sombrero ay biglang lumitaw. Binato ang kanyang telepono at ginamitan siya ng stone gun na nagpawalang malay sa kanya. Walang iba ang umaatake kundi si Liu Hinhin. Nag-alala si Big Seth Khan nang hindi niya makontak si Stan. Natagpuan nila ang kanyang telepono na naiwan malapit sa parking lot sa 8th Street. Nagising si Stan at nalaman niyang nakatali siya sa kotse ni Liu Hinhin. Walang pakialam si Liu Hinhin kung si Stan o si Tan siya. Kahit sino pa siya, kailangan niyang mamatay ngayon. Walang ipinakitang takot si Stan. Sa kabaliktaran, gusto niyang linawin ang pagkamatay ni Tan. Samantala, natukoy na ni Big Seth Khan ang lokasyon ni Liu Hinhin at Tan. Pagkarating ng impormasyon, agad siyang pumunta sa Tanlong Street. Sa isang abandonadong warehouse, tinali ni Liu Hinhin si Stan sa isang post. Tinanong ni Stan kung bakit siya naging ganoon kalupit kay si Tan. Samantalang itinuring siya nitong kaibigan. Galit na sinabi ni Liu Hinhin na kinamumuhian niya si Tan dahil hindi siya nito tinulungan ng ipagbili siya ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang isang galon ng gasolina at ibinuhos ito kay Stan. Sa sandaling iyon, dumating si Big Seth Khan. Sinindihan ni Liu Hinhin ang lighter, nagbabanta na susunugin si Stan at hiniling kay Big Seth Khan na lumuhod at magmakaawa para palayain siya. Nang walang pag-aalinlangan, agad na lumuhod si Big Seth Khan. Sa bilis ng kidlat, habang nawawala sa pag-iisip si Liu Hinhin, sinipa ni Stan ang lighter patungo kay Big Seth Khan. Mabilis niyang kinuha ang lighter at sumugod kay Liu Hinhin na nawala ng malay. Pagkatapos, kinalaga ni Big Seth Khan at inilabas si Stan. Nang magising si Liu Hinhin, wala na ang dalawa. Pagbalik sa bahay, sinuri ni Stan ang kanyang kalusugan. Sa kabutihang palad, walang malubhang problema at nagkaroon lang ng kaunting lagnat dahil sa takot. Umupo si Big Seth Khan at tiningnan ang mga litrato niya at ng totoong Stan, ang kanyang fiance, at inamin sa sarili na hindi na niya itinuturing si Tan na pamalit kay Stan. Napagtanto niya na mahal na niya si Tan. Nagising si Liu Hinhin at nakita ang sarili na nakakadena sa isang silya sa isang madilim na silid. Sumigaw siya kung may tao ba at isang lalaki ang lumapit at sinampal siya ng 3 beses ng malakas. Sa bahay ni Big Seth Khan, umiinom si Stan ng wine nang biglang may maalala. Tinawag niya si Big Seth Khan. Pinaalalahanan niya ito tungkol sa pangako niyang magbibigay ng gantimpala sa kanya matapos niyang asikasuhin sina Liu Hinhin at Kuan Yan. Pinapasok ni Stan si Big Seth Khan sa isang silid. Tinakpan ang kanyang mga kamay sa isang upuan at umupo sa kanyang hita. Sabi ni Big Seth Khan, gusto niya siyang yakapin. Agad na kinalaga ni Stan ang kanyang kamay. Niyakap ni Big Seth Khan si Stan at nagpahayag na hindi na niya siya bibitawan pa. Dahil sa trauma na dinanas, binigyan ni Big Seth Khan si Stan ng ilang araw na leave, ngunit ayaw niya itong tanggapin. Bumalik si Stan sa warehouse, ngunit hindi niya makita si Liu Hinhin. Tinanong niya si Big Seth Khan kung kinuha niya ba ito, ngunit hindi rin niya alam kung nasaan si Liu Hinhin. Pumunta siya para hanapin si Tan, ngunit wala siya roon. Gayunpaman, nakita niya ang ina ni Tan. Naghanap si Stan ang dahilan upang umalis, ngunit pinigilan siya ng ina ni Tan. Akala niya, gusto ni Stan na maging manugang nila, kaya gusto niyang kausapin siya ng pribado. Sa sandaling ito, pumasok si Big Seth Khan at binalaan siya na hindi nararapat ang pakikipag-usap ng pribado sa kanyang assistant. Walang masabi ang ina ni Tan, kaya hinayaan na lang si Stan na sumama kay Big Seth Khan. Pagkaalis sa opisina ni Tan, hinila ni Big Seth Khan si Stan sa isang silid na inaayos. Tinanong niya kung ito ba ang paraan na naisip niya upang direktang puntahan si Tan. Pagkatapos ay itinulak ni Big Seth Khan si Stan sa dingding at hinalikan siya. Pinigilan siya ni Stan at nagtanong kung paano niya nalaman na nandoon siya. Sa katunayan, ang 5 tala na kwintas na ibinigay niya sa kanya ay isang eavesdropper. Samantala, pagkatapos ng pulong, tinanong ni Tan ang kanyang ina kung bakit siya pumunta roon. Naisip ng kanyang ina na si Stan ay isang mangkukulam. Sa loob lamang ng ilang salita ay niloko na niya si Kuan Yan at ngayon ay sumusunod na naman kay si Kids. Nang marinig si Kids na sinasabing pamilyar si Stan, nagduda ang kanyang ina, ngunit wala nang sinabi at umalis. Pagkatapos noon, pinahiling ni Kids sa kanyang sekretarya na mag-set ng appointment kay Stan sa Sabado ng hapon. Sa Sabado ng hapon, pumunta silang dalawa upang bisitahin ang puntod ni Stan. Ibinigay ni Stan ang susi ng bahay sa kanya. Tinanong niya si Kids
kung sa palagay niya, kung magkakaroon ng pagkakataon si Kay Tantan na magsimulang muli, ano ang pipiliin niya. Nang marinig ito, hindi na nagpaligoy-ligoy si Kay Dinith at direktang tinanong siya kung siya si Kay Tantan at patuloy na humihingi ng tawad dahil hindi niya siya naprotektahan. Hindi sumagot si Mang Tan, tumingin lang siya sa lapida ni Tantan at sinabing ito ang kapalaran ni Tantan, walang kinalaman sa kanya. Sa sandaling ito, nakumpirma ni Kokoy Ngon na siya si Tantan. Tinanong niya kung paano nangyari ang lahat, bakit ganoon ang hitsura niya ngayon. Ikinuwento ni Mang Tan sa kanya na ang kasalukuyang mukha niya ay mukha ng nobya ni Bikan Khan. Hiniling ni Kokoy Ngon na bumalik siya sa Kogya bilang nobya niya. Narinig ni Bikan Khan ang pag-uusap nila sa pamamagitan ng mga tracking device na nakakabit sa kwintas na laging suot ni Mang Tan. Hinahanap ni Bikan Khan si Mang Tan nang makita niyang nakaupo ito sa ilalim ng ulan, kaya isinakay niya ito sa kanyang kotse. Ikinuwento ni Mang Tan ang sinabi ni Kokoy Ngon at ipinahayag ang kanyang intensyon na lumipat sa Kogya. Dinala ni Kokoy Ngon si Mang Tan para makita ang kanyang ina. Nang makilala si Mang Tan, sinabi ng kanyang ina na ang pagtatagpo ng Cinderella at prinsipe ay nangyayari lang sa mga fairy tale. Hindi lang iyon, binanggit pa niya ang kalidad ni Tantan na nagpapahiwatig na ang Cinderella na ito ay makakaapekto sa buhay ng prinsipe. Matatag na ipinagtanggol ni Kokoy Ngon si Mang Tan sa harap ng kanyang ina. Pumunta siya doon upang ipaalam sa ina na mula ngayon, si Mang Tan ay bahagi na ng pamilya ko at pagkatapos ay umalis kasama niya. Dinala ni Kokoy Ngon si Mang Tan sa tabi ng lawa kung saan madalas silang magpunta ni Tantan dati at pagkatapos ay dinala siya upang bisitahin si Iko, ang ama ni Tantan. Napakahina ng kalusugan ng matanda ngayon, nilason lang siya sa pagkain, ngunit ang sitwasyon ay naging napakaseryoso. Inulit ni Kokoy Ngon ang naunang alok, ngunit ayaw pa rin ni Mang Tan na bumalik sa Kogya. Lumapit si Kokoy Ngon sa kama ng matanda, nagkunwaring malungkot at umaasang gumising na ito. Nang umalis si Mang Tan, ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha. Sa gabi, hinanap ni Bikan Khan si Mang Tan at pagkakita sa isa't-isa, naghalikan sila ng buong pagmamahal. Ngunit pagkatapos, ipinakita ni Bikan Khan ang kanyang galit. Nilabas niya sa kanyang bulsa ang isang hikaw at sinaksak ito sa tainga ni Mang Tan na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Sa huli, dahan-dahan niyang hinalikan ang kanyang noo at umatras, pagkatapos ay lumabas. Kinaumagahan, pumunta si Mang Tan sa Kogya para makita ang matandang ko dahil nilinaw ni Kokoy Ngon na si Mang Tan lang ang tatanggapin niya. Wala nang ibang pagpipilian ang matandang ko kundi papasukin siya sa bahay. Pagkaalis sa Kogya, agad na hinanap ni Mang Tan si Bikan Khan para magsumite ng kanyang resignation. Pumayag si Bikan Khan sa kondisyon na kailangan nilang maghapunan ng magkasama. Kinagabihan, naghapunan silang dalawa sa isang marangyang restaurant. Itinaas ni Bikan Khan ang kanyang baso at binati siya na makamit ang kanyang mga hangarin pagkatapos umalis. Tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Mang Tan, sinabi niya na siya mismo ang mag-imbestiga. Kinuha ni Mang Tan ang hikaw mula sa huling pagkakataon at hiniling kay Bikan Khan na isuot ito para sa kanya, ngunit tumanggi siya. Nang susubukan na sana ni Mang Tan na isuot ito sa sarili, pinigilan siya ni Bikan Khan. Ininom niya ang buong baso ng alak, lumapit at dahan-dahang sinuot ang natitirang hikaw sa kanyang kamay. Inangat ni Mang Tan ang kanyang mukha sa pamamagitan ng kanyang dalawang kamay. Lumabas na, si Liu Huyanhien ay nakakulong kay Kokoy Ngon tulad ng hula ni Mang Tan. Sa simula, inilagay ni Kokoy Ngon si Liu Huyanhien upang bantayan si Kwai Andoong, ngunit lihim siyang nakipagtulungan dito at hindi man lang tumulong nang makita niyang nasa panganib si Tantan. Hindi lang si Tantan, ngayon na pinapansin na niya si Mang Tan, hindi rin siya nag-atubili sa paggamit ng anumang paraan at naglakas loob pang kidnapin siya. Tumingin sa salamin si Mang Tan saglit at pagkatapos ay tumawag kay Kokoy Ngon na ipinaalam na nag-resign na siya sa Bekay. Masayang sinabi ni Kokoy Ngon na maaari siyang lumipat sa Kogya kaagad. Dinala ni Kokoy Ngon si Mang Tan sa Kogya. Bago siya pumasok, tinawag siya ng matandang ko, itinuro ang kanyang mukha at tinanong kung ano ang maganda kay Mang Tan. Galit niyang sinabi na kung papakasalan niya ito, iisipin ng mga tao na ginagamit niya ang mga tira-tira ni Bikan Khan, kaya hindi siya dapat pakasalan si Mang Tan. Pagkatapos maghapunan kasama si Kokoy Ngon, sadyang hinanap ni Mang Tan si Bikan Khan at nagpakita ng matalik na eksena para makita ng matandang ko para inisin siya upang maipakita ang kanyang tunay na ugali. Kinabukasan, pagbaba ni Mang Tan, naghihintay na ang sasakyan ng matandang ko, dinala siya nito upang makita si Kokoy Ngon at ipinakita sa kanya ang mga litratong kinuha kahapon. Hindi nagpaliwanag si Mang Tan at nagsabi pa ng mga salita na tila kinikilala ang kanyang damdamin para kay Bikan Khan. Madiskarteng pinauwi ni Kokoy Ngon ang kanyang ina at kausapin si Mang Tan ng pribado. Inamin niya sa kanya na mayroon siyang damdamin para kay Bikan Khan. Kinabukasan, naghihintay na si Kokoy Ngon kay Mang Tan para dalhin siya sa pamimili. Nagtagal siyang pumili, ngunit wala pa rin siyang nakitang gusto niya. Gayunpaman, masaya pa ring binili ni Kokoy Ngon ang lahat. Bukod pa rito, naghanda rin siya ng kwintas para sa kanya. Inalis ni Kokoy Ngon mismo ang kwintas na regalo ni Bikan Khan at isinuot ang bagong kwintas para sa kanya, pagkatapos ay sadyang kinuha ang lumang kwintas. Bagaman hindi siya nasiyahan, hindi naglakas loob si Mang Tan na gumawa ng anumang kapusukan sa harap ni Kokoy Ngon. Pagdating nila sa Kogya, nakita nilang nasa loob ng bahay si Liu Huyanhien. Pagkapasok pa lang ni Mang Tan sa pinto, agad siyang inakusahan ni Liu Huyanhien
sa harap ng matandang ko na siya ang pumatay kay Tan Tan at gusto pa siyang patayin para manahimik. Sa harap ng akusasyong ito, hindi na tinag si Mang Tan at hiniling niya na magbigay ito ng ebidensya. Nagbabala rin siya na hindi pa niya tinutuloy ang kaso ng pagkidnap sa kanya. Dahil sa galit kay Mang Tan at gustong paalisin siya, agad na naniwala ang matandang ko sa sinabi ni Liu Hien at gustong tumawag ng pulis. Hindi natakot si Mang Tan sa pagdating ng pulis, ngunit pinigilan siya ni Kokoy Ngon, nagkunwaring nag-aalala na maapektuhan siya nito. Pagkaalis ni Mang Tan, diretsong pinuntahan ni Kokoy Ngon si Beacon Khan. Ipinakita niya ang tracking device na nakakabit sa star-shaped na kwintas ni Mang Tan at sinabing gusto niya itong ibalik para kay Beacon Khan. Biglang binanggit ni Kokoy Ngon ang nakaraan kay Beacon Khan. Lumabas na si Mang Tan ay talagang guro sa pagtugtog ng piano para kay Tan Tan. Narinig ito ni Beacon Khan, ngunit walang ipinakitang reaksyon at mumiti lang na sinabing hindi na niya matandaan ng malinaw. Parang naabot na niya ang kanyang layunin, kaya umalis si Kokoy Ngon. Pagdating niya sa bahay, tinawag siya ng matandang ko at tinanong siya tungkol sa dating guro sa piano ni Tan Tan. Nang malaman niyang ang pangalan ng guro ay Mang Tan, lubos na nagulat ang matandang ko pagkatapos. Pumasok si Kokoy Ngon sa kwarto ni Mang Tan, ibinigay sa kanya ang telepono at ikinuwento ang pagkikita nila ni Beacon Khan. Sinabi ni Mang Tan kay Kokoy Ngon na ang relasyon nila ni Beacon Khan ay isang pakikipagtulungan lang. Tinutulungan niya siyang maghiganti kay Kwai Andoong dahil gusto niyang gawing kamukha niya ang kanyang dating kasintahan. Gayunpaman, nang marinig niya si Kokoy Ngon na nagsabing ang totoong Mang Tan ay dating guro niya sa piano, labis siyang nagulat. Wala siyang anumang alaala tungkol dito. Pagkatapos sumang-ayon ni Kokoy Ngon, nagmamadaling kinuha ni Mang Tan ang kanyang bag at telepono at umalis. Nagbalik ang mga alaala sa nakaraan at malinaw na lumitaw ang imahe ng kanyang namatay na ina. Umiiyak lang siya na tinatawag ang kanyang ina, ngunit walang sumasagot. Nalito si Mang Tan, naligaw at walang magawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya patuloy siyang naglakad ng walang direksyon sa kalye. Nang hindi na siya makalakad, umupo siya sa gilid ng kalsada at tinakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Tamang-tama, dumating si Beacon Khan, sakay ng kotse, nagmadaling tumakbo at tinanong si Mang Tan kung anong nangyari. Nang marinig siyang tinawag ni Beacon Khan na Mang Tan, galit siyang inalis ang kamay nito. Sinasabing tinulungan niya lang siya na maghiganti at iligtas siya para makuha ang kotay. Pagkatapos ay tinanong niya kung naglalaro siya ng chess at siya ang kanyang piyesa, isang bagay na itinapon at isa sa kanyang mga target para sa paghihiganti. Tama. Nang makita si Mang Tan na ganoon, nataranta si Beacon Khan at nagmamadaling nagpaliwanag. Ngayon, nagdududa pa siya na siya ang nagdulot ng kanyang aksidente. Inalis ni Mang Tan ang hikaw na bigay ni Beacon Khan. Nagmadali siyang tumakbo at niyakap siya mula sa likod at ikinuwento ang lahat. Mula nang magtapos siya sa kolehiyo, naghahanda na sila para sa kasal. Noong panahong iyon, ayaw ni Mang Tan na umasa sa sinuman para makahanap ng trabaho, lalo na sa kanya. Humiling siya ng posisyon bilang personal assistant sa Kothai, lalo na para turuan si Tan Tan sa pagtugtog ng piano. Ikinuwento ni Mang Tan kay Kokoy Ngon na pumunta siya sa teatro at nakita niya ang isang tao na hindi dapat naroon, si Liu Hien. Nakakulong ito doon, patuloy na tinatawag ang pangalan ni Kotong, humihiling na palayain siya upang ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan. Nang gabing iyon, inihatid ni Beacon Khan si Mang Tan sa bahay. Bago siya bumaba ng kotse, ibinalik niya ang peres ng hikaw sa kanya. Ngunit pagkaalis niya, bumaba agad si Beacon Khan sa kotse, tumakbo at niyakap siya, at patuloy na humingi ng tawad sa kanyang pagiging makasarili noon. Inamin niya na matagal na niyang hindi tinitingnan si Mang Tan bilang kapalit ni Mang Tan, at siya ay nakiusap na kunin niya ulit ang puso niya. Sinabi niyang si King siya at hindi si Mang King, pagkatapos ay yumuko siya upang halikan siya ng masigasi. Sa teatro, nagdala si Gukya ng pagkain para kay Liu Yanran at tinanong siya kung may pinag-uusapan sila ngayon. Sa daan pa uwi, tinawagan niya si Mang King at tinanong kung nasaan siya para sunduin siya. Kinaumagahan, sinundo ni Gukyan si Mang King para iuwi, at bukod pa rito ay binigyan niya ng regalo ang lola niya. Ngayon, ang ugali ng lola ay ganap na nagbago. Sinumbatan niya si Liu Yanran dahil sa maling akusasyon kay Mang King, at pagkatapos ay maingat na nagtanong tungkol sa universidad niya. Pagkapasok ni Mang King sa bahay, tahimik na tinawagan ni Gukyan ang lola niya, at sinabihan na posibleng ginagamit ni Pei King Kang si Mang King para imbestigahan ang nangyari sa nakaraan, at pinayuhan siyang maghintay muna. Samantala, si Liu Yanran ay nakakulong pa rin sa teatro. Bagaman nakagapos ng mahigpit ang mga kamay at paa niya, pilit pa rin siyang gumagalaw at nagmamakaawa kay Gukyan na patawarin siya. Ngunit hindi niya siya madaling palalayain. Si Mang King ay matagal na nag-isip sa bahay at nagdesisyong mag-text kay Pei King Kang at sinabihan siyang mag-post ng video bukas. Pagkatanggap ng text, agad na tinawagan ni Pei King Kang si Mang King na nagpahayag ng hindi pagpayat. Gayunpaman, wala rin siyang maiisip na mas mahusay na solusyon, kaya sumang-ayon na lang siya. Bagaman sumang-ayon na siya, pagdating ng 1-0 kinabukasan, hindi pa rin nag-post si Pei King Kang ng video. Naisip niyang may iba pang paraan, ngunit hindi niya inaasahan na si Mang King na mismo ang nag-post ng video. Bagaman kinakabahan at galit, tinawagan ni Pei King Kang si Mang King, sinumbatan siya dahil sa ginawa niyang hindi niya kinausap, ngunit nanatili si Mang King sa kanyang paninindigan. Determinado niyang sinabi na binago niya ang kanyang itsura para mabuhay ng panibago, na gusto niyang maghiganti ng mag-isa at hindi na umasa kay Pei King Kang para ibagsak siya at ipaghiganti siya. Sa bahay
bahay, biglang sinabi ng lola kay Mang King na siya mismo ang pumatay sa nanay ni King King noong nakaraan. Pinalo niya mismo ang liig ng nanay niya hanggang sa hindi na siya makahinga. Nagulat si Mang King sa nakakagimbal na katotohanan na ito. Nang lumingon siya, natuklasan niyang may iba pang tao doon. Pagkatapos na patulugin si Mang King, tinanggal ng nakamaskarang tao ang maskara niya at siya ay walang iba kundi si Gukyan. Lumingon siya at sinabi sa nanay niya na hindi kailangang siya ang magdala ng lahat ng kahihinatnan. Inalo ng lola ang anak niya at sinabing tama ang lahat ng ginawa niya, maging ang pagpatay. Sa isang ina na tulad nito, hindi katakataka na si Gukyan ay naligaw ng landas. Mas lalong nagkamali ang lola at pinayuhan niya ang anak niya na huwag hayaang umalis si Mang King dito dahil kung hindi ay malalantad ang lahat. Ngunit ayaw ni Gukyan na madamay si Mang King. Sinubukan niyang pigilan ang nanay niya at nag-agawan silang dalawa. Tiningnan ng lola ang anak niya nang may masakit na tingin at napagtanto niyang lumaki na siya at hindi siya maaaring manatili sa tabi niya magpakailanman. Lumapit siya kay Gukyan, hinawakan ang kamay niyang may hawak na kutsilyo at sinaksak ang sarili niya. Nasaksihan ni Gukyan ang eksenang ito, ngunit hindi nagpakita ng kalungkutan at mumiti pa nga ng may kalupitan. Ang lahat na nangyari sa pagitan ng mag-ina ay nasaksihan ni Mang King. Gayunpaman, nakita ng mga pulis ang suicide note ng lola kung saan inako niya ang lahat ng kasalanan sa pagkamatay ng nanay ni King King. Tungkol kay Liuyan Ran, nang itapon siya ni Gukyan sa dagat, inayos na ng mga tauhan ni Pei King Kang na iligtas siya. Ngunit sa kasalukuyan, walang nakakaalam sa kinaroroonan ni Mang King at Gukyan. Wala ring karagdagang impormasyon si Liuyan Ran tungkol sa plano ni Mang King, ngunit nahulaan niyang gusto ni Mang King na harapin ng mag-isa si Gukyan. Sa pagkakataong ito, mahigpit na ginapos ni Gukyan si Mang King at dinala siya sa lugar kung saan sila unang nagkita. Ang paligid ay pinalamut siya ng maraming kandila at cake na parang isang kasal. Tinanggal ni Gukyan ang gapos ni Mang King at gusto nilang maglaro ng laro na madalas nilang nilalaro noong bata pa sila. Nabigla si Mang King at tinanong siya kung kailan siya naging ganito. Takot siyang tumakas, ngunit hinila siya pabalik ni Gukyan at pinilit siyang kumain ng isang piraso ng strawberry cake, ang paborito niya. Umilag siya at ayaw niyang ibuka ang bibig niya. Ang kanyang paglaban ay nagpagalit kay Gukyan. Sinumbatan niya siya na para lang makasama siya kahit ang sarili niyang ina ay pinatay niya. Pagkarinig nito, sinampal ni Mang King ng malakas at tinawag siyang baliw. Bagaman siya ay napakasama, mula nang makilala niya si King King, napagtanto ni Gukyan na mayroon din siyang taong gustong protektahan. Pumatay siya ng maraming tao, una ang nanay ni King King at ngayon pati ang nanay niya. Ang lahat ay para maging kaisa-isang taga-suporta ni Mang King. Naging ganoon si Gukyan, bahagi na rin dahil sa pagiging maluwag ng nanay niya at pagtatakip sa kanyang mga maling gawain. Talagang nawala si Mang King dahil natuklasan niya ang sikreto ni Gukyan. Noong araw na iyon, pagkaalis sa bahay, bumalik si Mang King upang kunin ang naiwang kwintas. Tinawagan niya ang nanay ni King King ngunit walang sumagot. Pagkarinig ng kakaibang ingay sa loob ng silid, nagtaka siya at lumapit. Nakita niya mismo ang ginawang malupit ni Gukyan sa nanay ni King King. Habang tinatawagan si Pei King Kang, natuklasan siya ni Gukyan at ang resulta ay itinapon siya sa dagat. Pagkatapos na alisin ang lahat ng hadlang, gusto ni Gukyan na pakasalan si Mang King. Naghanda pa nga siya ng damit pangkasal para sa kanya. Labis na natakot si Mang King, sa paningin niya ngayon, si Gukyan ay walang pinagkaiba sa isang demonyo. Dahil sa gift device sa hikaw, mabilis na natukoy ni Pei King Kang na nasa abandonadong teatro ng lola si Mang King. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta roon at pagdating, nakita niya si Gukyan na may isang manikin na nakasuot ng damit pangkasal na inihanda niya. Kalmado si Gukyan na lumapit kay Pei King Kang at sinaksak siya ng balisong na nasa manggas niya. Kahit nasugatan, pilit na tumakbo si Pei King Kang patungo kay Mang King. Ngunit isa lang itong manikin na nakasuot ng damit pangkasal. Kinawayan ni Gukyan si Pei King Kang at sinabing kung gusto niyang makita si Mang King, dapat sumunod siya sa kanya. Si Pei King Kang ay may sugat sa isang braso at nakahawak sa pader sa kabilang braso at hirap na sumunod kay Gukyan. Nakita niyang nakakadena si Mang King at nakasuot din ng damit pangkasal. Lumingon si Gukyan at sinuntok si Pei King Kang para matumba siya sa sahig. Patuloy siyang nang aalaska at ikinuwento ng detalyado kung paano niya sinaktan si Mang King. Galit na galit si Pei King Kang at sumugod kay Gukyan, ngunit nasaksak siya ng ilang beses at itinulak sa paanan ni Mang King. Natatakot at nag-aalala, umiyak si Mang King at tinawag ang pangalan ni Pei King Kang. Sinubukan niyang bumangon at tinanggal ang gapos ni Mang King. Habang tinatanggal niya ang kadena, sumugod si Pei King Kang kay Gukyan at itinulak siya sa balustre. Nakawala si Gukyan at binaliktad ang sitwasyon. Kinontrol si Pei King Kang at itinutok ang kutsilyo sa kanya. Mabilis na gumilid si Pei King Kang at itinulak si Gukyan para mahulog mula sa itaas. Dumating ang mga pulis at nagsiyasat at natuklasan na nilalaro ni Gukyan ang gamot ng lolo. Salamat sa maingat na pag-aalaga ni King King, nagising siya at nakapagsalita na. Ngayon, siya na ang tagapagmana ng lola. Pagkatapos ayusin ang mga gawain sa kumpanya, dinalaw ni Mang King si Pei King Kang at bukas ay maaari na siyang umalis sa ospital.
Ngayon, hindi na niya siya tinatawag na Mang King kundi ang tunay niyang pangalan na King King. Lumapit si King King sa tabi ng kama ni Pei King Kang at tinakpan ang mga mata niya gamit ang isang pulang laso. Nang hahalikan na niya siya, pinigilan siya ni Pei King Kang at binigyan siya ng isang kwintas. Masayang kinuha ni King King ang kwintas at tinulak siya pabagsak sa kama. Sinamantala ni Pei King Kang ang pagkakataong ito para ipagtapat ang pag-ibig niya kay King King. Mula ngayon, ang katawan at kaluluwa niya ay pag-aari na niya. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell para sa pinakabagong mga pelikula.